Noong Pebrero 1942 nilagdaan ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ang Executive Order 9,066 noong sa sapilitang pagpapaalis ng mga Hapong Amerikano sa West Coast at paglipat nila sa mga kampo sa buong bansa. Ngayon, tatalakay natin ang tungkol sa mga kampo, lalo ng pagkain doon. Habang niluluto ko ang recipe mula sa isang kampo, lunch and tuna at panghimagas na apricot at kanin. Sa pagkakataong ito sa Tasting History. Bago magsimula, lubos akong nagpapasalamat kay George Takei ng Star Trek sa pagpapaunlak ng panayam para sa video na ito. Lumaki siya sa kampo ng pagkakakulong at dahil bata pa siya noon, naisip niyang magsulat ng librong pambata tungkol sa karanasan niya na pinamagatang My Lost Freedom. Kaya ilalagay ko ang link sa description. Habang sina George at iba pa ay may mga kwento tungkol sa pagkain sa mga kampo, nahirapan akong makahanap ng tunay na recipe hanggang sa nakita ko ang pahayagang Topaz Times. Ito ay inilathala ng mga nakakulong sa Topaz Relocation Center sa Utah. Noong 1943 si Evelyn Kimura ay sumulat ng kolum na Food Fancies na naglalaman ng mga recipe na pwedeng lutuin ng tao gamit ang mga sangkap na mayroon sila at ang mga kalan na bilugan ang gitna sa kanilang mga kubo sa kampo. Noong Marso 20, 1943, may recipe siya ng tuna noodle casserole na tinawag na Lunch and Tuna for 8. Gumawa ng cream sauce mula sa gatas, harina, mantikilya, asin at paprika. Lutuin ang spaghetti, ihalo sa sauce, celery at tuna. Ihain na may gadgad na keso sa ibabaw at pwedeng i-bake ng 30 minuto. Sinabi niya na karamihan, kahit may kalan, walang oven ang mga tao. Kaya dapat magkaroon ng access sa oven sa mess hall. Sinabi rin niya na madalas sira ang kalan, wala silang kaldero o kawali at kulang sa sangkap. Nagbabala siya na dilatang tuna ay para lang sa espesyal na okasyon na dapat ipagdiwang kahit sa ulam na may tuna. Kaya para sa espesyal na recipe na ito, ang kailangan mo ay 2 tasa o 475 ml ng gatas, 2 kutsara ng harina, 2 kutsara ng mantikilya, 3 kapat na kutsarita ng asin, kalahating kutsarita ng paprika, 1 libra o 450 gramo ng spaghetti, 2 tasa o 200 gramo ng tinadtad na kinsay. Sabi niya, kailangan lutuin ang kinsay kaya nilaga ko ito ng 5 minuto. Pagkatapos, 2 tasa o 450 gramo ng delatang tuna, kalahating tasa o 60 gramo ng pinatuyong breadcrumbs at 1 pang kutsara ng mantikilya at mga kalahating tasa ng ginadgad na cheddar cheese. Para mas authentic, huwag gumamit ng totoong cheddar cheese. Dapat kang gumamit ng imitation cheddar cheese na karaniwang gawa sa mantika at hindi natutunaw o kasing sarap. Pero yun lang ang abot noon. Kaya yun ang gagamitin ko. Magsimula tayo sa paggawa ng breadcrumbs. Tunawin ang 1 kutsara ng mantikilya sa katamtamang init, tapos ilagay at balutin ang breadcrumbs sa mantikilya. Pagkatapos, iwanan mo lang ito sa init ng 5 hanggang 7 minuto, hinahalo-halo paminsan-minsan hanggang maging golden brown ang kulay. Pagkatapos, itabi mo muna ito habang ginagawa mo ang iyong sarsa. Sinabi lang niyang pagsamahin ang lahat ng sangkap para sa sarsa, pero hindi naman talaga gagana yon. Mukhang inisip niya na alam na ng mga tao kung paano gawin ang sarsa. Sa pamamagitan ng pagtunaw ng 2 kutsara ng mantikilya sa isang kaserola sa katamtamang init at pagkatapos ay idagdag ang harina at haluin hanggang maging maganda at makinis para makagawa ng roux. Patuloy na haluin hanggang medyo umitim sa loob ng 4 hanggang 5 minuto. Dahan-dahang ibuhos ang gatas habang mabilis na hinahalo. Pagkatapos idagdag ang lahat ng gatas, ilagay ang asin at paprika, saka haluin hanggang lumapot mga 5 minuto. Kapag lumapot na, ilagay sa pinakamahinang apoy para manatiling mainit habang nagpapakulo ng maalat na tubig. Pagkakulo, ilagay ang pasta at lutuin ng 10 minuto o hanggang sa lambot na gusto mo. Pagkatapos, salayin ang pasta at ibalik ito sa kaldero. Pagkatapos ay ibuhos ang puting sarsa dito at haluin ng mabuti para pantay na malagyan. Ihalo ang nilutong kinsay at delatang tuna sa iba pang sangkap. Pwede mo nang ilagay ang breadcrumbs at kainin ito o sabi niya kung may oven ka tulad ko, mas maganda kung i-bake mo. Ilipat sa casserole dish, budburan ng breadcrumbs at kaunting government cheese sa ibabaw, tapos i-bake sa oven sa 300 at 50 Fahrenheit 100 at 75 Celsius ng 10 minuto. Tulad ng nabanggit ko, ang ulam na ito ay para sa espesyal na okasyon. Marami sa mga sangkap dito ay hindi mo basta-basta makukuha araw-araw. Para ito sa mga okasyon gaya ng kaarawan o pagdating ng maliligaw,
At nagbibigay pa si G ng kamura ng mga tagubilin sa kanyang mga column kung paano mag-entertain. Sabi niya, pwede kang magdagdag ng mahina lang na musikang mula sa radyo, puting tablecloth at banayad na ilaw sa mga recipe na nabanggit. Minsan, maisip mong parang nasa San Francisco ka ulit, tulad sa isang malaking restaurant doon, pero may mga lokal na abala pa rin. Maari maliit lang ito para sa atin, pero ang mga ganitong detalye sa pagkain ay nagbibigay aliw at parang pagtaka sa realidad para sa mga nasa kampo. Dahil sa takot sa pananakop ng Hapones sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos, nilagdaan ni Franklin D. Roosevelt ang Executive Order Siam na 1066 noong unang bahagi ng 1942. Piniyagan nito ang sapilitang pagpapaalis ng mga taong banta sa pambansang seguridad mula sa exclusion zone na sumasaklaw sa malaking bahagi ng Washington, Oregon, California at Arizona. Si US Army Lieutenant General John L. DeWitt ang namuno sa programa at ipinatupad ito sa lahat ng may lahing Hapones, hindi lang sa mga pinaghihinalaang may kasalanan. Kasama rito ang mga nag-immigrate mula Japan sa US o mga mamamayan ng US na dito ipinanganak. Dala lang ang ilang bag ng damit at kumot, walang paglilitis na kinuha ang mga tao sa kanilang tahanan, isinakay sa bus at tren at dinala sa mga kampo ng pagkakapiit. Ngayon, tinatawag pa rin silang internment camp, pero ang internment ay parang may kasalanan. Ang mga kaaway ng Estado ay ikinulong sa ibang mga kampo, pero ang mga ito ay hindi mga taong may kasalanan. Hindi sila nabigyan ng anumang uri ng due process. Ang naging kasalanan lang nila ay ang lahing Hapones. Noon, gumamit din ang gobyerno at pahayagan ng euphemism para sa mga kampong ito para magmukhang hindi mabigat. Tinawag nila itong mga detention center, relocation center, o isa sa pinakamagaan na euphemismo, reception center, na parang napakakaaya-aya pakinggan. Ang mga tao sa mga kampong ito ay tinatawag na evacuees, na karaniwang ngayon ay nagbubuo ng imahe ng pagsagip sa mga tao mula sa mga natural na sakuna. Pero iba ang nangyari rito. Ang mga kinuha ay pinadala sa 10 kampo, karamihan sa kanlurang liblib na lugar ng bansa, habang 2 naman ay tinayo sa latian ng Arkansas. At ang dahilan kung bakit madalas itinatayo ang mga kampong ito sa mga latian o sa mga disyerto o sa mga kapatagan ay ito. Bukod sa pagiging malayo sa bayan pero malapit sa riles ng pren, hindi pa nagagamit ang lupa kaya inisip ng mga taong pupunta ron ay kayang linangin at taniman ito. Kita mo, maraming Hapones-Amerikano sa kanlurang baybayin ang ilan sa pinakamatagumpay na magsasaka sa bansa. Kaya kung may magtatanim sa lupang hindi nagagamit, yon ang mga Hapones-Amerikanong magsasaka. O yon ang akala nila. At sa maraming pagkakataon, totoo yon. Pero nung una silang dumating, hindi ganun ang nangyari. Wala silang mapagtaniman. Madalas, wala pang ang mga gusaling buo. Sa Manzanar sa disyerto ng California, nang dumating ang unang 84 katao para sa hapunan noong Marso 21, 1,942 naghain sila sa hindi pa tapos na bulwagang kainan. Walang bubong, iisang kalan lang ang gumagana at sa sahig ng di pa tapos na bulwagan, natutulog ang mga kusinero. Ang pagkain ay puro delatang rasyon ng militar at ganito ang sitwasyon sa unang mga buwan. Pero kahit papaano, sa Manzanar, sa loob ng 1 buwan mula sa unang 84 na tao, umabot na sa 7,000 katao ang pinagsisilbihan ng 3 beses na pagkain bawat araw sa 10 magkakaibang kainan. Ngayon, sa unang ilang buwan sa mga kampo, magulo ang oras ng pagkain dahil wala pa silang mga nakatalagang kusinero, lalo na noong una. Pagdating ng mga tao, nagtatanong sila kung may marunong magluto. May isang magsasabi, siya na lang, kaya siya na rin ang nagluluto. Dahil dito ang magagaling at hindi marunong magluto ang namahala sa pagkain at agad itong napansin ng mga tao. Kaya humaba ang pila sa bulwagang kainan na may magagaling na kusinero habang maikli naman ang pila sa hindi magaling magluto. Pero kahit ano pa ang kalidad ng kusinero o ng pagkain, laging may pila. Pag tumunog na ang kampana ng hapunan o sa isang pagkakataon sa Santa Anita, crowbar ang pinatutunog para sa hapunan, pumipilang mga tao ng mahaba, minsan higit 1 oras para sa pagkain. Mas mahaba ang pila sa Good Cooks Hall at sa Manzanar, naging problema ito kaya nagbigay sila ng mess cards para maitugma ang tao sa mess hall ng block nila.
Kung napunta ka sa hindi magaling magluto, malas mo na lang. Para maging patas, lahat ng kusinero ay kailangang magluto gamit ang mababang kalidad ng sangkap, lalo na noong umpisa. Kadalasan ay tira-tirang rasyon mula sa militar o mga sangkap na hindi nila nakasanayan tulad ng dila ng baka. May babae sa kampo na nagkwento na dapat pinapakuluan at tinatanggal ang panlabas na balat at taste buds ng dila ng baka. Pero hindi ito ginawa ng mga kusinero. Niluto lang nila at hiniwa-hiwa. May balat pa ang dila na kinain namin. Marami ring sangkap na sikat noon sa lutuing Amerikano, pero hindi ganoon kasikat sa lutuing Hapones-Amerikano noon. Kaya para sa mga mas batang Nisei na ipinanganak sa US, normal na lang sa kanila ang patatas at spaghetti. Pero ang mas nakatatandang henerasyon, ang mga Issei, ay madalas nilang ituring na medyo kakaiba ang mga pagkain ito. Hindi nila niluluto ang mga ito sa bahay. Kadalasang pagkain dito ay apple butter, delatang sauerkraut, meatloaf, malamig na delatang beets na may sibuyas, pati spaghetti at patatas. Kalaunan, pinalitan ng kanin na nakasanayan na ng mga tao ang maraming patatas, ngunit madalas itong inihain sa di pamilyar na paraan. Kanin na may jello, kanin na may ketchup, o kanin na may delatang prutas tulad ng apricot na susubukan ko ngayon bilang panghimagas. Marami ring karne ng batang tupa at karne ng mas matandang tupa na talaga namang kinamuhian. Sa mga kampo, naalala ng isang kusinero, walang makatiis sa kakaibang amoy ng tupa. Natuto akong itago ito sa pagpipritong lubog sa mantika ng karne ng batang tupa para mawala ang amoy at ihain bilang sweet and sour pork, pero nagtitiis pa rin sila sa kung anong meron. At ito ay nagresulta sa paglikha ng ilang putahe na nanatiling bahagi ng lutuing Hapones-Amerikano kahit papaano pagkatapos ng digmaan. Marahil ang kinakasikat ay ang tinatawag na Winnie Royale na alinman sa hotdog o Vienna sausage na hinalo sa itlog at sibuyas at kadalasan ay may toyo kung meron sila. Hindi ko alam bakit nanatili ito sa kanilang lutuin kahit tapos ng digmaan. Para sa akin, di naman ito mukhang masarap pero ganoon talaga. Lalo itong kakaiba dahil mukhang hindi naman nila gusto ang hotdog nung nasa kampo sila. Hindi naman sa ayaw nila ng hotdog, lahat naman siguro gusto ito. Pero nakakapagtaka lang na laging kasama sa bawat pagkain. Yun at ang spam ay palaging nasa menu. Noong 1942 bago ang ika-4 ng Hulyo, nagbabala ang Manzanar Free Press, ang pahayagan ng kampo, na sa susunod na linggo, duda kaming may matitirang malusog na lalaki sa Manzanar na kayang tumingin sa hotdog na hindi napapangiwi. Ngayon, kahit may mga tuyo, delata at process na sangkap pa rin sa mga kampo, hindi nagaan ng paulit-ulit ang pagkain mula nang magkaroon sila ng mga harden o sakahan. Noong digmaan, hinihikayat ang mga tao sa Amerika na magtanim ng Victory Garden para mabawasan ang bigat sa supply ng pagkain. Karamihan sa mga tao ay may mga hardin na ganito sa kanilang mga bahay o sa kanilang mga komunidad at nagtatanim ng sapat na gulay at prutas para madagdagan ang kanilang sariling pagkain. Hindi ito nakaiba sa ibang kampo ng pagkakakulong maliban sa ilan gaya ng Heart Mountain sa Wyoming at Manzanar sa California na nakapagsimula ng mga sakahan at nagtanim ng sobra pa sa kailangan para pakainin ang mga nasa kampo. Halimbawa, sa Manzanar, may 440 akre ng sinasakang bukirin at mga taniman ng prutas na may 400 punong peras at 600 punong mansanas. Sobrang ani ng ilang gulay at prutas tulad ng pakwan, repolyo at nabo kaya naipapadala pa ito sa ibang kampo. Dahil sa dami ng karot at sili nila, naibenta pa nila ito sa pamilihan. Bukod sa bukirin at taniman ng prutas, may pugad ng bubuyog para sa pulot, rancho ng manok, mga imbaka ng mga root crop at babuyan. Tuwing umaga, dinadala ang pagkain sa mga kainan, inihahanda at 2 beses kada araw ibinabalik ang tira sa babuyan. Sabi ng tagapamahala, mahusay itong pagkain ng baboy, mas mabuti kaysa nakukuha sa basura sa lungsod. Sa bukirin, gumagamit sila ng hayop para mabawasan ang dami ng kuneho. Mayroon silang mga husky at greyhound at mayroon din silang mga mula na ginagamit sa ilan sa mga mas mahihirap na gawain. At ang Manzanar Free Press ay medyo pabirong nagkwento tungkol sa pagpapakilala ng ilan sa mga mulang ito sa isa sa mga bukirin. Dumating noong Miyerkules sa Manzanar ang mga bagong evacuee mula Los Angeles County. 12 mulang Hapones, kabilang sina Jiro at Saburo na sumusunod lang sa utos sa wikang Hapon ay dinala para gamitin sa bukirin. Kalaunan, sa ilang mga kampo, may ilan sa mga malilikhaing tao na nakahanap ng paraan para makagawa ng mga tunay na sangkap na Hapones, gaya ng miso, tokwa, toyo at iba't ibang uri ng mga atsarang gulay. Ang tanging sangkap na Hapones na wala sila ay sake kahit sa opisyal na tala dahil hindi pinapayagan ng alak sa mga kampo.
Natuklasan ko sa pag-aaral ng kasaysayan ng pagkain na kung saan may tao, tiyak may alak. May tala sa dyaryo ng isang binatilyo sa Heart Mountain kung saan ikinuwento niyang dapat sana'y tulog na siya pero nagpuyat siya dahil sina Itay, Inay at Frank ay nag-uusap tungkol sa kapitbahay naming nakulong ngayong gabi. Nahuli siyang gumagawa ng sake sa mess hall. Kung di ikaw ang gumagawa, walang alak. Isa sa mga dahilan ay para mapanatiling disiplinado ang mga tao at isa pa ay dahil sa gastos. Ang ideal na halaga ng pera na ginagastos ay 45 sentimo bawat araw bawat tao. Parang $7 bawat araw bawat tao yun sa pagkain na yon. Kaya kailangan talagang kahit paano ay maging self-sufficient ang mga kampo. Pero kahit na nagtatanim sila ng iba't ibang sangkap at kung ano-ano pa, laging may malalaking kakulangan. Pansamantalang kakulangan sa gatas. Kinansela na lahat ng lumang permit sa gatas. Makakakuha lang ng gatas ang mga sanggol at may pahintulot mula sa mga doktor o kay Ginang Williams, ang punong dietitian. Isa sa pinakanakagambalang kakulangan sa Manzanar ay noong 1944 nang nagkulang ng bigas. At hindi dahil kulang sila sa bigas, kundi dahil mas marami lang silang ginagamit kaysa dati. Ang populasyon ay bumaba ng 20%, ngunit ang konsumo nila ng bigas ay tumaas ng 20%. At isang posibilidad kung bakit ito nangyari ay dahil sa mochi. Tingnan mo, napansin ang kakulangan noong Enero ng 1944 ilang linggo lang matapos ang Mochitsuki. Ito ang panahon ng paggawa ng mochi sa mga araw bago ang bagong taon ng mga Hapones. Ang mochi ay ginagawa sa pagpukpok ng pinasingawang kanin hanggang maging malagkit at pwedeng gawing mga bola mula rito. At si George Takei ay talagang nagkwento sa akin ng isa sa mga kwento na talagang naalala niya ng mabuti na may kinalaman sa pagkain. Naalala niya na may tuod ng puno na inukit sa gitna kaya parang may mangkok sa ibabaw at doon nila nilagay ang pinasingawang kanin. Pagkatapos, 2 lalaki ang gumawa ng malalaking maso at salit-salitang humampas sa bigas para gawing mochi. Makikita mo lang yung tunog na tunog. Tunog, 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 tunog. At sa pagitan ng mga tunog na yon, ang malalambot na kamay ng mga babae ay papasok at ihagis, iikot at babali-baligtarin ang mochi. Napakasaya ng karanasan iyon. Lahat ng mga bata ay nakaupo sa paligid at pinapanood ang palabas na yon. At minsan, ang mga matatanda ay kumakanta ng mga kanta, kasabay ng ritmo na nililika ng tunog ng thump, thump, thump. Ngayon, ang mochi na ito na nilalagyan ng matamis na palaman bilang panghimagas ay espesyal na pagkain na minsan lang sa taon. Kaya kung gusto mo ng matamis sa alinman sa natitirang 364 na araw ng taon, baka pala rin kang makatikim ng rice pudding o kahit pie sa kainan. Pero kadalasan, kung gusto mo ng matamis, kailangan mong pumunta sa kantina. Bawat kampo ay may kantina na nagbebenta ng pagkain at iba pang mga gamit para madagdagan ng karaniwang rasyon mo. Karaniwan nilang paninda ang Cracker Jacks at may syrup din sila para sa soft drinks. Bisquick, tamale, wax paper, bottle cherry, bottle chicken, olives, Ovaltine, sandwich spread, asparagus, dilatan tuna, apple juice, Kool-Aid, bilatan sardinas, shortening, Crisco, veal loaf, Vienna sausage, deviled ham at karne at paan ng baboy. At ang mga tinda sa kantina ay tiyak na luho dahil kailangan bayaran. Walang gaanong pera ang mga tao dahil mababa lang ang sahod sa kanilang trabaho. Iba-iba rin ang klase ng trabaho sa mga kampo. Lahat mula sa mga guro hanggang sa mga doktor, kusinero, manggagawa at kung ano-ano pang iba. May mga taong naglilinis, pero karaniwan ang sahod ay nasa 14 hanggang $18 kada buwan, na halos ikalimang bahagi lang ng karaniwang sahod sa US noon panahong yon. Kaya kung gusto mo ng Cracker Jacks o paan ng baboy, kailangan mong magbayad ng extra dahil hindi ito kasama sa araw-araw mong rasyon. At kailangan din nilang sundin ang rasyon na sinusunod ng lahat ng tao sa bansa noong panahong yon, kahit na may mga kumakalat na chismis na hindi raw ito totoo. Noong 1942, nagsimulang kumalat ang mga chismis hindi lang sa publiko, kundi pati na rin sa loob mismo ng Kongreso, na ang mga Hapones na Amerikano sa mga kampo ay namumuhay ng marangya, na binibigyan daw sila ng gobyerno ng maraming pagkain, sobrang asukal at karne ng baka at kung ano-ano pa. At totoo na ang gobyerno ang nagbibigay ng karamihan sa kanilang pagkain dahil ipinadala sila sa mga kampo.
Pero alam mo, hindi nito napigilan ang mga tao na isipin na parang may ginagawa silang kalokohan o nakakalusot sila sa kung anuman. Noong Abril 1943, bumisita si Eleanor Roosevelt sa Gila River Camp sa Arizona, malapit sa lugar na kinalakihan ko, dahil naniniwala siyang hindi makatarungan ang mga kampo. Pagkatapos, sumulat siya ng artikulo na pinabulaanan ang ideyang nilalayaw ang mga residente ng kampo. Nang mabasa ko ang paratang sa autoridad tungkol sa pagbili ng maraming delata, naisip ko na kulang ang pag-unawa na dapat sumunod ang mga ahensya ng gobyerno sa batas. Kung batas ng bansa nakarasyon tayo saan man. Kahit ang War Allocation Authority ay hindi pwedeng bumili ng higit sa pinapahintulutan para sa dami ng taong kailangan nitong pakainin. May isang linyang tinanggal mula sa mas naunang draft ng artikulo na malakas ang dating, kaya masaya akong nananatili pa rin ito kahit hindi na ilatala noon. Sinulat niya, mas mahirap itama ang isang pagkakamali kaysa hindi gumawa ng pagkakamali mula sa simula. Ngunit bihira tayong magkaroon ng sapat na pagtanaw sa hinaharap. Pero ito ay isang pagkakamali na hindi na maaring maitama. Hindi na kailanman maibabalik o mababayaran sa mga taong totoong nakaranas nito. Pero sa tulong ng mga taong tulad ni George Takei na ginugol ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa pagtuturo sa mga tao tungkol sa karanasang ito at sa panahong ito ng ating kasaysayan na hindi naman talaga natin masyadong natututuhan, sana ay hindi na natin ito muling maulit. Isa pang kawili-wiling bagay sa pagkain sa mga kampong ito. Sa simula mahirap, pero nang nagkaroon ng mga sakahan at iba pa, unti-unting gumanda ang kalagayan. Pero bago matapos ang digmaan, bumaba ulit ang kalidad at naging kasing sama o mas masahol pa kaysa noong una. At yon ay dahil noong 1943 at 43 bahagi ng dahilan ay dahil sa paghimok ni Eleanor Roosevelt, nagsimulang palayain ang mga tao mula sa mga kampo gamit ang mga work permit. Pero para makuha ito, dapat mamamayan ka ng US, kaya halos mga mas bata lang ang nakakuha at kailangan mo rin ng trabahong nakahanda, kaya karamihan ng nagtatrabaho ang nakalabas. At dahil dito, naiwan sa mga kampo ang mas matatanda at mas may sakit na mga tao na hindi na kayang ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng mga bukirin. Sa totoo lang, nitong huling 1.5 taon o higit pa, mas kaunti na talaga ang pagkaing available. At marahil yon ang dahilan kung bakit pagsapit ng 1,900 at 44 ang artikulong food fancies kasama ng lahat ng mga recipe nito ay halos tuluyan nang nawala mula sa Topaz Times. Kaya't kumain tayo na parang nasa 1,900 at 43 kung saan basta't makakuha ka ng mga sangkap, pwede kang maghapunan ng putahe tulad nitong tuna luncheon. Kapag natunaw na ang keso, maari mo na itong ihain kasabay ng panghimagas. Wala namang masyadong espesyal sa panghimagas na bigas at aprikot. Isang sandok lang ng puting bigas na may aprikot at kaunting sirap sa ibabaw. Heto na tayo, tuna luncheon mula sa kampo ng pagkakakulong ng mga Hapones sa Topaz, Utah. Ito ay tuna noodle casserole na gusto ko rin. Matagal na mula ng huling tikim ko nito. Sige, tikman natin lahat dito. Kailangan kong sabihin, ang spaghetti siguro ay hindi ang pinakaangkop na pasta para sa ganitong putahe. Medyo mas mahirap lang kainin. Pero, heto na tayo. Ito ay tuna noodle casserole. Ibig kong sabihin, may talagang bukod tangi ba rito? Wala, pero hindi naman ito masama. Magdadagdag pa siguro ako ng paprika dahil sa dami ng ibang sangkap. Dagdagan mo pa ang paprika kung gusto mong malasahan ito. Pwede ka pang magdagdag niyan. Dagdagan pa ng kaunting pampalasa pero hindi naman masama. Sa tingin ko, maganda ang malutong na texture ng breadcrumbs, pati na rin ang bahagyang luto ng celery. Huwag mo itong pakuluan ng matagal para hindi mawala ang texture. Tikman ko lang ng kaunti itong apricot at kanin. Kakaibang kombinasyon. Talagang kakaibang kombinasyon. Gusto ko ng kanin. Gusto ko ng mga aprikot. Hindi naman kailangang magsama ang mga yon. Sa pangkalahatan, hindi masama ang pagkain. Pero gaya ng sabi ko, ito na siguro ang pinakamainam na posibleng sitwasyon pagdating sa pagkain. Nasa iyo na kung paano mo tatanggapin. Nagpapasalamat ako sa staff ng Manzanar National Historical Site at kina Bernard at James Murphy, mga may akda ng Heart Mountain Chronicles, sa malaking tulong nila sa aking pananaliksik para sa video ito.
Sa huli, taos pusong salamat kay George Takei sa pagbabahagi ng kanyang kwento at sa pagpayag na gamitin ko yon bilang batayan ng episode na ito. May mga bahagi ng kwento niya na di tungkol sa pagkain kaya hindi na isama sa episode pero nakakaintriga talaga. Kaya hayaan ninyong marinig ninyo ito mula mismo sa kanya. Magkakaroon din ako ng Japanese na bersyon ng Tasting History Cookbook na malapit ng ilabas. Abangan ninyo at magkita tayo sa susunod na episode ng Tasting History.